Hi guys! So back tayo sa day 4 ng sourdough starter. So after 12 hours, ito na yung sourdough starter natin na may 50 grams starter from day 3 and 100 grams flour plus 100 grams water. So this time, mix ulit natin siya after 12 hours. May mga ano na siya, medyo may bula-bula na siya, ganyan. Ayan. Pero hindi pa siya okay. So, hilaw ito, guys. So, mix lang natin. Ayan. So, mix well. Then, kuha ulit tayo ng 50 grams lang. Ayan. So, this is the 4th day. So, every 12 hours is mag-iiba na yung pag-develop ng starter natin. So, get 50 grams ulit tayo. Ayan. So, 50 grams. Pero ito guys, marami na siyang bubbles. Medyo nag-okay-okay na yung starter natin. Ayan. So, 50 grams. Then, ito, pwede na natin siyang gawin as kung gusto natin gumawa ng noodles. Ayan. So, mag-add tayo ng 100 grams na flour. Ayan. And then, add natin ng water. 100 grams water. So, overall, meron na tayong 250. Ayan. So, mix natin ulit. So, actually, after day 4, or papunta na siya ng day 5, kapag ka nag-okay na tong starter, yung nag-double or triple na yung starter natin, actually, pwede na siyang gamitin to create a sourdough bread. Maganda na to, guys. Pero yung iba talaga, yung pinakamagagandang starter, yung pag ganun mo, tapos bumubula-bula siya, yun ang pinakamagagandang starter. Ma-amaze ka din talaga pagka na-develop na siya ng gano'n. Yung iba nga, years na siya. So, ang ginagawa lang nila, finifeed lang nila ng finifeed para magkaroon ka ng magandang result ng starter. So, parang ano lang din, naglalaro ka, parang may inaalagaan ka, pinapakain mo siya. So, ganun po yung paggawa ng starter. So, ayan. Tingnan natin kung nahalo ko naman siya ng maigi. So, ganun lang. So, after 12 hours, ganun ulit. Hanggat hindi mo siya na-develop ng maayos, yung hindi siya nag-double rise or times 3, hindi pa siya magandang klase ng starter. So, kailangan mo pa siyang i-feed ng i-feed para magkaroon ka ng magandang result. So, ganun lang guys. Ito na siya. Ito na yung pang 4th day natin na second 12 hours. So, ang aantayin ulit natin hanggang bukas ng umaga. So, bukas ng umaga, papalitan ulit natin siya. I-feed ulit natin siya ng panibagong flour. So, ito siya guys. So, we're expecting na after 4 hours or later, aapaw na siya. So, usually ganun. Pag na-develop na talaga yung magandang starter mo, maapaw na yan. So, ayan, takpan lang natin. Just ganyan lang, ibabaw lang. Para medyo makahinga siya. Ayan. Pero yung iba, ang ginagawa nila gloves, nilalagyan nila ng gloves. Tapos, pagka nag-okay na yung starter mo, lumulobo yung gloves, nagiging kamay siya. Parang ganun. So, ganun yung iba. Pero, ito, wala naman tayong gloves. So, ito, pwede natin siyang gamitin.
So, eto, antay tayo 4 hours to 12 hours hanggang sa ma-develop siya. Then, papakita ko naman kung paano gumawa ng sourdough bread. Yun lang guys. Thank you po sa panonood. Saglit lang to. Short video lang para mapakita ko yung day 4 na after 12 hours. Yun lang po. Bye!